Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Isa ho sa mga madalas na laman ng mga balita itong mga nakaraang araw, kung hindi mang linggo, ay patungkol sa mga nawawalang sabungero. At ito ay muling umalingaw-ngaw sapagkat ang tinatawag na whistleblower na si Julie Patidongan ay muling nag-blow ng whistle. At sadly, or surprisingly if not, ay iba ang tunog naman ngayon o tono ng kanyang mga sinasabi. At sa itong mga nakaraang interview sa kanya ay nagbibigay siya ng mga detalye na hindi niya sinabi noon. Nagbigay siya ng mga pangalan na hindi niya sinabi noon at dawit pa ang isang aktres. At ganoon din ay dawit din ng ilang mga kapulisan. Well, isa sa mga major issues na ibinabato ng mga kanyang pinangalanan na di umano ay may kinalaman sa matinding krimen ng pagkawala ng mga sabungerong ito ay ang credibility ng witness. Credible ba ang mga sinasabi nitong si Mr. Julie Patidongan? Dahil lalo na kung siya ay may kinalaman dito, sabi nga ng ilan ay merong nag-aalok ng pera upang sila ay kinikikilan ng pera upang wag silang isali sa listahan and so on and so forth. Now, kaya ko sinabi ho yan ay sapagkat sa ating pag-aaral ho ng salita ng Diyos ngayong hapon ay gusto kong ikonsidera natin hindi ang isang whistleblower kung hindi isang forerunner na merong isang nag-ingay mula sa isang matinding katahimikan, actually tinatawag na 400 silent years ng kung saan walang revelasyon ang Diyos, walang propeta na sinusugo ang Panginoon. Pagkatapos ni Prophet Malachi ay nagkaroon ng 400 taon na silent, na parang tahimik ang langit at walang dumarating na revelasyon mula sa Diyos. And here comes a man, seemingly out of nowhere, ay lumikha ng ingay. And yes, he is not a whistleblower, but the forerunner of our Lord Jesus Christ. At walang iba ito kung hindi si John the Baptist. At ating bibigyan panahon ngayong hapon at Lord willing sa susunod ay ang mga patotoo ni Juan Bautista patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So this is our message this afternoon. John was faithful to his duty to be the forerunner of the Messiah and points all to Christ. And we as believers must also do the same as a faithful witness of Jesus Christ. Si Juan Bautista, si Juan ay naging tapat sa kanyang tungkulin bilang tagapangunang pamanakbo ng ating Panginoong Hesus o ng Mesiyas, at lahat ay tinuturo niya sa tagapagligtas. At kaya tayo rin naman bilang mga mananampalataya ay kinakailangan na maging tapat din naman ng mga tagapagpatotoo patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So bago tayo magpatuloy, tayo ho muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka sa iyong kadakilaan, sa iyong biyaya. Lord, as we have sung the song, Oh, how we love Jesus. At alam namin, yun ay dahil because you first loved us. Hindi sa amin, kung hindi ikaw. Galing sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya na nagligtas sa amin. At salamat, O Diyos, na kaming yung mga niligtas ay binigyan mo ng pagkakataon upang maging instrumento mo na ihayag ang ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. At bilang mga tagapagpatotoo ng biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus, tulungan mo nawa kami na maging kagaya ni Juan Bautista na tapat sa kanyang tungkulin. At nawa, O Diyos, tulungan mo kaming mga tuto sa mga katotohanan na aming pag-aaralan ngayong hapon. Nawa, O Diyos, ikaw lamang ang maitaas, patuloy mong banalin ng iyong mga mananampalataya. Tulungan mo po ako bilang tagapagturo. At lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, isa ho sa mga bagay na gusto kong sadyain ngayong hapon bago tayo talaga mag-dive in sa pinaka
passage na ating pag-aaralan, ay gusto ko munang bigyan ng ilang pansin ang isang issue na kumakalat tungkol kay Juan Bautista. For some time now, maaaring merong ilan sa inyo ang nakakita na, maaaring ng YouTube Reel or ng Facebook Reel or ng YouTube Shorts patungkol sa ilang mga, at hindi lang isa, kundi ilang mga kapastoran na nangangaral na di umano ay ang pangangaral nila ay patungkol kay Jesus, but sadly, hindi ito patungkol kay Jesus. Ang pangangaral nila ay patungkol sa denominasyon ng Baptist. At tinataas nila ay ang relihiyong Baptist. At isa sa madalas nilang ginagamit na ebidensya ay si John the Baptist. Now, sadly, hindi ito isang bagay na bago, ito ay matagal na. Kahit nung ako ay bata pa lamang, nung bago pa lamang ako sa Bible School, around 2008-2009, ay na-encounter ko na ang mga bagay na ito na kung saan ang ginagawa nilang malaki at itinataas nila ang pangalan ng relihiyong Baptist. Ang mga big shot na Baptist na pastor ay nangangaral at sinusubukan nilang patunayan na si Jesus ay isang Baptist. Sinusubukan nilang indoctrinate ang mga Bible school students at maging mga Kristiyano na si Jesus daw ay Baptist. I can vividly remember ang isang pastor, nakalimutan ko ang kanyang apelido, pero ang pangalan niya ay naalala ko, sa isang youth camp ay nag-preach siya na ito ang paksa. At ang pangunahin niyang binasang talata ay sa John chapter 1 verse 6. Ang sabi niya, John chapter 1 verse 6, "There was a man sent from God whose name was John." So meron daw isang lalaking galing o sinugo ng Diyos na ang pangalan daw ay Juan. So sino daw ang nagsugo? Ang Diyos. Sino daw ang sinugo? Si Juan. At ano si Juan? Baptist. At ganun, at mas maingay pa doon ang kanilang mga Amen Brigade. At ito si John the Baptist, ang nagbautismo kay Jesus. Therefore, si Jesus daw ay isang Baptist. At nagbautismo sa mga apostol. Therefore, ang mga apostol daw ay Baptist. At therefore, yun daw mga pinangaralan at pinautismohan ng mga apostol, sila rin daw ay Baptist. Therefore, ang church daw na itinayo ni Jesus, dito daw ay Baptist Church. Oh no. Pwede ko bang sabihin malinaw, ito ay hindi makadiyos. Ito ay hindi biblical. Ito ay mali at kasinungalingan. To paraphrase po ang salita ng aking tagapagturo at kaibigan na si Brother Doy Ilo, sabi niya, and napakaganda nung kanyang ginawa doon sa Bible School na kung saan maraming professor ang nagtuturong si Jesus ay Baptist, siya ay tumayo at nangaral sa isang chapel time na sinabi niya no hindi, si Jesus ay hindi Baptist. At ang sabi ni Brother Doy, to make Jesus a Baptist is not to exalt Jesus, but to bring Him down. Pag ginawa mong Baptist si Kristo, hindi mo siya tinataas, ibinababa mo siya. Now, hindi natin uubusin yung ating oras patungkol sa bagay na ito, pero gusto ko lang magbigay dahil maaaring meron kayong makasalamuha, makasalubong, o makausap na gustong patunayan sa inyo na si Jesus ay Baptist, and maaaring baka daanin nila kayo sa mga patalon-talon ng talata na madalas ginagawa ng mga kulto para patunayan ng kanilang doktrina. Pero just 3 quick things para mapag-isipan at para makita natin kung ito ba ay, o para makita nating malinaw na ito ay mali. Number 1, ang katuruan na si Jesus ay Baptist dahil siya ay binautismohan ni John the Baptist ay base
sa isang intentional na maling paggamit ng salitang Baptist. There's no other way going around it. Ito, kung hindi man intentional, isang malaki at grabing pagkakamali ng paggamit ng salitang Baptist. Madalas, ang mga nagkakalat ng ganitong maling katuruan ay nami-misuse or nire-redefine nila ang salitang Baptist. They try to do a certain kind of anachronism. Medyo technical na term. Ang anachronism is using a present definition of a word and applying it to the past. Yung merong definition ng salita ngayon, and then yung salitang ito ay nag-e-exist na nun, pero yung definition ngayon ang ginagamit nila para i-define kung ano yung salita noon. Para hindi kayo maguluhan, magbigay tayo ng halimbawa. Sa James chapter 2. James chapter 2 verse 3. James chapter 2 verse 3. Anong sabi? And ye have respect. So ang tinatalakay dito ni James ay yung mga may preferential treatment sa loob ng church. May VIP treatment sa loob ng church. At ang sabi ni James sa ito, and ye have respect to him that weareth what? Anong sabi diyan? Gay clothing. Anong definition ngayon ng gay? Okay? So ngayon, kukunin natin yung present definition ng word na gay and i-apply natin sa ginamit na salita dito na gay. So pag meron daw pumating sa church na may baklang pananamit. Ayun. That is anachronism. Yung definition ngayon ay ina-apply mo doon. Na iba ang ibig sabihin. And simple word study, pag pinag-aralan niyo yung word na gay dito sa James chapter 2 verse 3, lampros sa Greek word meaning shining, splendid, magnificent. Ibig sabihin talagang kumikinang, magarbong pananamit. Yun ang tinutukoy. Magara na pananamit. Hindi color rainbow na pananamit ang tinutukoy dyan. Kung hindi magara, matindi. Para bang upscale na pananamit. Yun ang binibigyang pansin. At hinala itong kinalaman sa baklang pananamit. O pananamit ng mukhang may pagkabakla. Now, pagdating sa Matthew chapter 3 verse 1, Matthew chapter 3 verse 1. In those days came John, not the Methodists, not the Adventists, John, not the Catholic, not the Mormon, not the Jehovah's Witness. There came John the Baptist. Anachronism yun. Kasi lahat ng sinabi nila, Methodist, Adventist, at kung ano-ano pang buntis, ay pangalan ng mga denominasyon sa panahon natin ngayon. At kinukuha nila yung meaning na yun, a denominational name or sect, at ina-apply nila dun sa salitang Baptist na nakaduktong sa pangalan ni John. That is very wrong and dangerous. At kagaya nung nakita natin sa James chapter 2, it will lead you to a wrong interpretation and wrong application sa salita ng Diyos. And ganun din ang nangyayari sa mga ito. Simple lamang, tignan mo ang word na Baptist dito sa Matthew chapter 3 verse 1. At ang word na ito sa Greek ay is baptiste, nang ibig sabihin is a baptizer. Para bang barber, baptizer. One who administers the rite of baptism. Yun ang ibig sabihin ng Baptist dito. Isang taong nagbabautismo. Hindi siya baptized by denomination, hindi siya baptized by religion, siya ay baptized by quote-unquote occupation. Yun yung gawain niya. Siya ay nagtutubog ng mga tao sa tubig. Well, mayroon akong nakausap
Pag sinabi ko yung pangalan, kilala nung iba dito, sabi niya, well, si Kristo, kaya namin sinasabing si Kristo ay Baptist kasi si Kristo ay nagbabautismo. Gusto ko sanang sabihin sa kanya habang nangangaral siya, sabi ko sa kanya, di ang mga Mormons ay Baptist din. Di ang mga dating daan ay Baptist din kasi nagbabautismo rin sila. So, porket ba nagbabautismo, Baptist na ang tawag? Hindi rin naman nila tatanggapin. So muli, ito ay base sa isang napakamaling paggamit at mapandayang paggamit ng salita. So yes, John is the Baptist. Listen, pero hindi siya Baptist na kagaya natin. Na Baptist tayo, hindi ko kinakahiya na ako ay Baptist. Ako ay kumbinsido na Baptist at mayroong mga dahilan, pag-aaralan natin yan minsan dito sa church. Bakit ba tayo Baptist? Anong importansya? Anong pagkakaiba nito? Nevertheless, hindi yun ang gamit dito kay John the Baptist. Pangalawa, ang katuruan na ito ay nagpo-promote ng maling doktrina patungkol sa iglesia. Often, not always, ang mga nagpo-promote ng ganitong katuruan ay naniniwala na ang doktrina patungkol sa church ay local only. Local only church. Hindi sila naniniwala sa universal church. Hindi sila naniniwala sa pangkalahatang lupon ng mga mananampalataya sa lahat ng dako sa buong sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo o panahon ng Ebanghelyo. They believe that the church is local only. Now, the question that follows, kung ang church ay local only, anong church? At siyempre, yung church nila, Baptist Church. Now, actually, hindi pa doon tapos ang problema nila. Tanong, anong Baptist? Kasi maraming Baptist. May Southern Baptist, may Landmark Baptist, may Primitive Baptist, may Bible Baptist, may Fundamental Baptist. Aling Baptist? Basta ba may pangalang Baptist ay pasok na sa grupo? Actually, sila ay nag-aaway. At madalas kaaway nila ang mga Reformed Baptist. Now, if we will grant, sabihin na natin, okay, mainit ka, ayaw mong pumayag, sige, yung word na Baptist ay denomination. Sabihin natin, yung ina-apply nila, John the Baptist, na John hindi siya Methodist, hindi siya Adventist, hindi siya Catholic, kung hindi Baptist. O sige. Granting without admitting. Sabihin natin si John ay isang Baptist. If we will grant that John the Baptist is a Baptist as they wanted to portray, the question is this. Di may church na? John the Baptist, nag-i-exist na ang Baptist Church. At si Jesus na yung binautismuhan ay naging bahagi ng ang laking problema niya. Sapagkat sa Matthew chapter 16, ang sabi ni Jesus, I will build my church. Lalabas na yung Baptist Church nila ay hindi yun ang tinayo ni Kristo. Ang laking problema. And then lastly, it brings down Jesus Christ. Again, ang gawain ng Panginoon ay tayo'y hubugin sa wangis ni Kristo. To make Christ or Jesus a Baptist is to make Him like us. If John was a Baptist and he baptized Jesus at si Jesus ay Baptist, then ginagawa nating si Jesus na member ng Baptist Church. Hindi siya ang foundation and cornerstone, hindi siya ang head ng church, siya ay nagiging member ng church. No, Jesus is not the Baptist. Jesus is the Christ. Siya ang Mesiyas, siya ang ulo ng iglesia. At ang sabi niya, I will build my church. Ang katawan ni Kristo na yon, kagaya na pag-aralan natin 2 Sundays ago, or 3 Sundays ago sa Ephesians, or in our study sa Romans chapter 14, ang napuntahan natin sa Ephesians chapter 2 na kung saan Jews and Gentiles were joined into one new man. Isang bagong tao, isang bagong katawan. At yun ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. So again,
just to give you some truths and some points kung sakali man na maka-encounter kayo o tayo ng mga ganun ang paniniwala. Muli, obvious, ang goal nila ay hindi para itaas si Jesus, kundi para itaas ang denominasyon. And again, ang labas noon ay para itaas ang kanilang mga sarili. As we have seen, ito ay madalas nagsisimula sa misrepresentation ni John the Baptist. And ito ay magiging mabuti para sa atin na ating maunawaan si Juan. Ating makilala si Juan at makilala natin o matutunan natin ang ano ba ang tinuturo ni Juan. Ano ba ang mga patotoo ni Juan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Well, una sa lahat, si John the Baptist ay iba kay John the Beloved. Hindi siya ang author ng Book of John, hindi rin naman siya ang author ng 1st, 2nd, and 3rd John. Si John the Beloved, the Apostle, ay iba kaysa kay Juan Bautista. I-settle muna natin ang credibility. Sino ba si John the Baptist? Si Juan ang miraculous son or child ng dalawang napaka-makadiyos na tao, si Zachariah and si Elizabeth. Si Elizabeth ay isang baog na babae, hindi siya magkaroon ng anak, pero sa kanilang matandang edad ni Zacharias ay pinagkalooban siya ng anak ng Panginoon. And if you remember, nung una pa nga ay hindi agad naniwala si Zacharias at napipi siya hanggang sa maipanganak ang kanyang anak na si John. Si John the Baptist ay at least second cousin ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat ang sabi ng anghel kay Maria, ang pinsan mong si Elizabeth ay buntis na sa ika-6 na buwan. So more or less, merong connection bilang magkamag-anak si Jesus and si John. He is at least 6 months older than the Lord Jesus Christ. Base lahat ito sa Luke chapter 1. Well, besides that, si Juan Bautista ay isang lalaking sinugo mula sa Diyos. Sa lumang tipan pa lamang ay meron ng mga inihula patungkol kay Juan Bautista. As we have said kanina, pagkatapos ng kahuli-hulihang propeta sa lumang tipan, and that is none other than the prophet Malachi, ay nagkaroon ng 400 silent years na walang dumarating na propeta mula sa Panginoon at ang katahimikan na ito ay binasag ng umaalingaw-ngaw na pangangaral ni Juan Bautista. Pero bago dumating yung 400 silent years, ang Diyos ay nagsabi na sa Malachi chapter 3. Malachi chapter 3 verse 1 ang sabi, "Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before the Lord. And the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts." So dito nabanggit yung messenger ng Diyos. He will prepare the way of the Lord. Siya ang tagapaghanda ng daan. Siya ang tinatawag na forerunner. And then sa Malachi chapter 4 verse 5, meron pang isa. Tinukoy dito, ang sabi, Malachi 4 verse 5, "Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord." At darating daw, isusugo daw ng Diyos si Elijah. At makikita natin itong Malachi chapter 3 verse 1 and Malachi chapter 4 verse 5 ay parehong na-fulfill kay John the Baptist. Punta tayo sa Mark chapter 1. Mark chapter 1 verse 1. Anong sabi? "The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God, as it is written in the prophets." Ano daw ang sabi sa prophets? "Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee." Verse 3, "The voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his paths straight." Verse number 4, "John did baptize in the wilderness and preach the baptism of repentance for the remission of
sins. At sa marami pang bahagi sa bagong tipan, niliwanag na ang fulfillment nitong messenger, itong forerunner, siya yung, bakit tinatawag na forerunner? Pag sa isang lugar darating yung hari, may mauuna muna. May isusugo muna para makapagsabi, oy, darating yung hari, maghanda kayo. Para maihanda nila, makapaglinis sila, para yung mga tao ay makapaghanda doon sa lansangan, para pagpasok ng hari ay isang magandang festivity at isang magandang pagsalubong ang darating. Yun ang gawain ni John, para ihanda ang mga tao sa parating na Mesiyas. So he is the forerunner na inihula doon sa Malakay chapter 3, verse number 1. Pero hindi lamang yun, doon sa Malakay chapter 4, verse 5, ang sabi ng Panginoon, I will send Elijah. At tinanong ng mga disipulo kay Kristo, Panginoon, ano ba yung sinabi sa mga propeta na darating si Elijah? Sa Matthew chapter 17, verse 10. Ang sabi sa Matthew chapter 17, verse 10. And his disciples asked him, saying, why then say the scribes that Elias or Elijah must first come? Panginoon, ano ba yung sinasabi ng mga scribes na darating daw muna si Elias or si Elijah? Anong tugon ni Jesus? Verse 11. And Jesus answered and said unto them, Elias or Elijah truly shall first come and restore all things. Darating nga talaga muna si Elijah. Verse 12. But I say unto you that Elias is come already. Hindi siya basta darating, siya'y dumating na. He has come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of Man suffer of them. Dumating na si Elijah, at kung ano yung gusto nilang gawin, yun ang ginawa nila kay Elijah, na dumating na. And then verse number 13. Then the disciples understood that he spake unto them of what? John the Baptist. So itong prophecy sa parating na messenger or forerunner sa Malakay chapter 3 and itong si Elijah na darating sa Malakay chapter 4 ay lahat na fulfill kay John the Baptist. At ang sabi sa verse 6 ng John chapter 1, there was a man sent from God. That means he is the fulfillment itong mga prophecies na ito whose name was John. Tunay nga na itong lalaking ito ay galing sa Panginoon. Hindi siya isang baliw na lalaking bigla na lang pumunta sa ilang at nagbihit ng goat skin at kumakain ng honey and locust and nangangaral na repent. Tinatawag ang mga taong magsisi at nagbabautismo. Siya ay isang taong sinugo ng Panginoon. And then sa verse number 8, John chapter 1, he was not the light, but was sent to bear witness of that light. Niliwanag ni John the Beloved na si John the Baptist, hindi siya ang ilaw. Hindi siya ang liwanag. Hindi siya ang Mesiyas. Hindi siya ang Kristo. Hindi siya ang tagapagligtas. Pero ang gawain niya ay siya ang magpapatotoo. Siya ang magbibigay patotoo sa tagapagligtas. So muli, nakita natin, pag titignan nyo sa John chapter 1 verse 19 to 23, he is the fulfillment ng prophecy sa Isaiah. Isaiah chapter 40 verse 3, butahan muna natin yung prophecy. Isaiah chapter 40 verse 3, the voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. So muli, someone crying, preaching in the wilderness. Pagdating sa John chapter 1 verse 19. John 1:19. And this is the record of John. When the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, who art thou? Kasi parang out of nowhere. Again, silent. Pero biglang may nangangaral, may tumatawag sa mga tao, magsisi kayo, may nagbabautismo. So sinugo nitong mga religious leaders ang ilang mga tao upang tanungin nila. They sent priests and Levites, Kuya John, sino ka ba? I think it's verse 20, and he confessed, sabi ni John, and denied not, but confessed, I am not the Christ. Maliwanag, sinabi ni John, I am not the Christ. Hindi ako ang Kristo, hindi ako ang Mesiyas, hindi ako ang tagapagligtas.
And they asked him, "What then? Art thou Elias?" And he said, "I am not." "Art thou the prophet? Art thou that prophet?" And he answered, "No." Verse 22, then said they unto him, "Who art thou? That we may give an answer to them that sent us. What sayest thou of thyself?" Sino ka ba? Sabihin mo na sa amin ng diretso. Verse 23, he said, "I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaiah or Isaiah." So mismong mula sa bibig ni Jesus, si John, mula sa sulat ni John the Beloved, si John ang fulfillment ng Malachi 3:1. Mula sa bibig ni Jesus, siya ang fulfillment ng Malachi 4:5. Mula sa bibig mismo ni John, siya yung sinabi sa Isaiah, the one crying in the wilderness. So sa patong-patong na patotoo patungkol kay Juan, we can say that he is a very credible witness. Narito ang mga ebidensya. Siya ang isinugo ng Panginoon. So we have a very credible witness in John the Baptist. He is the forerunner of the Lord Jesus Christ. He is the spirit of Elijah that should come. Pero hindi siya ang Kristo. Hindi siya ang tagapagligtas. Siya ang tagapagturo sa tagapagligtas. So what did John say about the Lord Jesus Christ? Alam ko ho, nagsimula tayo kanina sa John 1:29, pero purposefully gusto kong ilagay sa bandang dulo yung verse number 29, so magsimula ho muna tayo sa verse 30. What did John professed about the Lord Jesus Christ? Ano bang sinabi niya? Anong tinuro ni Juan? Sino ba si Kristo? Sino ba si Jesus? Una, John professed that Christ was before him. He professed the pre-existence of the Lord Jesus Christ. So John chapter 1 verse 30, ano ang sabi? John 1:30. "This is he of whom I said, after me cometh a man which is preferred before me." Pag ako ang forerunner, ako ang unang darating, pero pagkatapos ko, may parating. Ako yung forerunner, yung big shot, yun yung nasa likod ko. Siya yung kasunod. At paano describe ni John yung kanyang kasunod? For he was before me. At sa unang basa, okay, so what? Again, kung inyong naalala, sino mas matanda by age? Si John the Baptist or si Jesus Christ? Si John the Baptist. So, mali lang ba ang chronology ni John? Mali lang ba siya ng tanda ng birthday? Mali lang ba siya ng tanda kung sinong mas matanda sa kanila na sa ating Panginoong Hesukristo? No. Pero kinikilala ni John na ang parating ay hindi basta-basta tao lamang. Kinikilala at inihayag dito ni John ang katotohanan. It is a clear testimony to the pre-existence of Christ. That Jesus did not begin, hindi nagsimula si Jesus doon lamang sa sinapupunan ni Maria, kundi nagsimula si Jesus, o walang simula si Jesus. Na bago pa ipanganak si Juan Bautista ay umiiral na si Jesus. He was before me. Bago pa ako ay nahandun na siya. Ang sabi sa John chapter 8 verse 58, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, Jesus saith unto them, "Very verily I say unto you, before Abraham was, I am." Kasi sinabi ni Jesus sa kanila, Abraham, your father Abraham rejoiced to see my day. Muli, ang argument na ginagawa ng mga kausap ni Jesus, mga religious leaders sa kausap ni Jesus, hindi, mas mataas si Abraham. Jesus, magaling kang tagapagturo, irabay ka, pero Jesus, mas mataas si Abraham sa iyo. Pero sa lengguwahe ni Jesus, no, Abraham, your father, rejoiced to see my day. Sa lengguwahe ni Kristo, no. Mas mataas ako kay Abraham. And then nag-reply yung mga Pharisees na well, basahin na lang ho natin para di tayo maguluhan. John chapter 8. John chapter 8, verse 50. Simulan natin sa verse number 50.
Simulan sa verse 52, John chapter 8, verse 52, for the sake of time. Then said the Jews unto him, Now we know that thou hast a devil. What a statement toward the Son of God. Alam na namin ngayon na meron kang demonyo. Abraham is dead, and the prophets, and thou sayest, If a man keep my saying, he shall never taste of death. Ang bihira, si Abraham nga namatay, yung mga propeta nga namatay, tapos sasabihin mo yung mananiwala sa'yo, hindi makakatikim ng kamatayan. Anong dinig nila? Sinasabi mo bang mas dakila ka kay Abraham at sa mga propeta? Yun yung dating. Anong sagot? Verse 53. Art thou greater than our father Abraham, which is dead, and the prophets are dead, whom makest thou thyself? Mas dakila ka ba kay Abraham at sa mga propeta? Anong ibig mo sabihin sa sarili mo? Pagdating sa verse number 54, Jesus answered, If I honor myself, my honor is nothing. It is my Father that honoreth me, of whom ye say that He is your God. Oh, hindi sa akin galing yan sa Ama. At kung ang Ama nga, ang Diyos Ama ay Ama nyo, kailangan ito ay inyong kilalanin. Sinasabi ninyong siya ay inyong Diyos. Verse 55, Yet ye have not known Him, but I know Him, and if I should say, I know Him not, I shall be a liar like unto you, but I know Him and keep His saying. Sa maling salita, hindi ko pwedeng baguhin yung sinasabi ko, kasi pag binago ko ito, magiging sinungaling ako. Pag nag-give in ako sa pressure na gusto nyo na mas dakila si Abraham kaysa sa akin, mas dakila ang mga propeta, kung gusto nyo ilalim ko yung sarili ko sa mga ito, no, hindi pwede. Doon ako magiging sinungaling. Verse number 55. Yet ye have not known, verse number 56, sorry. Your father Abraham rejoiced to see my day. Please take note ng sinabi ni Jesus, verse 56. Your father. Hindi sinabing our father Abraham. Is he a Jew? Yes. Pero your father Abraham. Ang inyong amang si Abraham. Rejoice to see my day, and he saw it, and he was glad. Verse 57, Then said the Jews unto him, Thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Muli, yung lengguwahe ng mga Hudyo, mas mataas si Abraham. Sa lengguwahe ni Kristo, no. Mas mataas ako kay Abraham. Ang inyong amang si Abraham ay nagdiwang nung nakita niya ako. Ang sabi ng mga Hudyo, wala ka pa nga 50 anyos eh. Nakita mo na si Abraham? Nakikita niyo ho yung mga laro ng salita? Ang salita ni Kristo, ako ang mas dakila. Ang salita ng mga religious leaders, no. Si Abraham ang mas dakila. At ang sabi ni Jesus, Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. That is a very, very strong statement. Ano naging sa sobrang tindi? Nung una, nakikipagpalitan pa sila ng salita. Okay? Nakikipagdiskusyon pa sila kay Jesus. Pero nung sinabi ni Jesus, before Abraham was, I am, tama ng salita. Verse 59, Then took they up stones to cast at him. Bakit naging ganun katindi ang reaksyon ng mga Hudyo? Kasi naalala niyo sa Exodus, I believe chapter 3, nung tinanong ni Moses sa Panginoon, Panginoon, pag tinanong nila kung sino ka, anong sasabihin kong pangalan mo? Anong sabi ng Diyos kay Moses? I am that I am. Sabihin mo sa kanila, I am hath sent me unto you. Anong sabi ni Jesus? Before Abraham was, I am. Hindi nagkamali ng intindi yung mga religious leaders. May matinding claim si Jesus na sa tenga nila ay hindi katanggap-tanggap.
Hindi lang ito yung isang pagkakataon na sinubukang batuhin si Jesus. Meron pang isang pagkakataon sa John chapter 10 verse 30. Ang sabi niya, John chapter 10 verse 30, I and my Father are one. Now, ang sasabihin ng mga INC, one sila sa pag-aalaga sa tupa. No, hindi yun ang sinasabi ni Jesus. At actually, na-gets ng mga nakikinig kay Jesus, verse 31, that the Jews took up stones again to stone him. So this is the second time na gusto nilang batuhin si Kristo. At nagtanong si Jesus, Jesus answered them, many good works have I showed you from my Father. For which of those works do you stone me? Marami akong ginawang mabuti. Anong dahilan? Bakit niyo ako babatuhin? Verse 33, the Jews answered saying, for a good work we stone thee not, but for blasphemy. Bakit? And because that thou, being a man, makest thyself God. Now, listen. Kung si Jesus ay talagang tao lamang at mali lang ng unawa yung mga taong nakikinig sa Kanya, at si Jesus bilang isang matuwid na tao at propeta at hinirang ng Diyos, sinugo, iko-correct niya yun. Mali kayo ng unawa, hindi yun ang ibig ko sabihin. We are one in taking care of the sheep. No. Walang pagkakorek na nangyari. Sapagkat natumbukan nila kung ano talaga ang mensahe. That both in John chapter 8 and John chapter 10, Christ is claiming His deity. At naunawaan yun ng mga kausap niya. Before Abraham was, I am. And John said patungkol kay Kristo, and He was before me. Siya ay bago pa ako, umiiral na siya. Bago pa si Abraham ay umiiral na siya. Ang sabi din John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Even from the beginning. He is eternal. Wala siyang simula. Pero ang walang simula na salita, ang walang simulang Diyos, sabi sa verse number 14 in John chapter 1, and the Word was made flesh. Nagkatawang tao and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, ito yung statement ni John patungkol kay Kristo. Ang statement ni John patungkol kay Kristo, He was before me. Hindi nagkamali si John. Hindi siya sabog pagdating sa chronology. Malinaw sa kanya na nauna si Kristo kaysa Kanya. When we come to God, nakita natin, when we come to God in prayer, we pray through the Lord Jesus Christ. At si Kristo, si Jesus ay hindi isang magic name lamang para makuha natin yung mga gusto natin sa Panginoon. He is the pre-existing one. He is very homo, very, basta truly God, truly man. Hindi fully, kundi truly. Truly God, truly man. Totoong Diyos, veros Dei, veros homo. Truly God, truly man. Again, binasa natin kanina John 1:1, the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Pero pagdating sa verse 2, the same was within the beginning with God. Itong verbo, itong salita na Diyos ay kasama ng Diyos. And pagdating sa verse 3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Lahat ng bagay nilalang sa pamamagitan niya. Ang ating mga lahat ng nakikita natin sa paligid, ang ating pagkatao, ang ating buhay, at lahat ng meron tayo, at lahat nakikita natin ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At pinatotohanan ni Juan Bautista na itong si Jesus na kanyang pinapakilala
Hindi siya mababa. Hindi siya Baptist na kagaya natin. Siya ang Jesus na umiiral bago pa man din ang lahat ng bagay. So we must remember how high and glorious Jesus Christ is. Lahat ng meron tayo ay dahil sa Kanya. Ang ating pag-iral at buhay ay galing sa Kanya. At nilalang tayo sa pamamagitan niya, as Paul said it, all things were made by Him and for Him. Tayo ay nabubuhay, umiiral sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ito ang Jesus. Isang napakataas, isang napakatindi, isang napakadakilang Jesus ang pinapakilala ni Juan Bautista. As we have said, hindi ito Jesus na isang Baptist. Siya ang ulo ng iglesia. Siya ang Panginoon ng mga mananampalataya. And Lord willing, sa susunod nating pag-aaral, tutuloy natin yung mga patotoo ni Juan Bautista patungkol kay Kristo at makikita natin yung susunod na patotoo niya sa verse number 34, "And I saw and bear record that this is the Son of God." Gusto ko lang i-take home niyo itong thought na ito. Minsan ang kaisipan ng iba pag sinabing anak ng Diyos, it means mas mababa. Hindi. Pinapakita ng anak ng Diyos, it means merong sameness, merong pagkakapareho. Yun ang punto. So John testifies that Jesus is indeed the Son of God. Titignan natin yung detalye na yun sa susunod. So muli, hindi Baptist si John na kagaya natin. At hindi Baptist si Jesus na kagaya natin. Anawa, tulungan tayo ng Panginoon na magkaroon ng mas mataas na pagkakilala at pananaw kay Kristo, kagaya ni Juan Bautista. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa iyong salita, salamat sa iyong paalala. At tunay nga, Panginoon, isang nakakalungkot at may mga times na nakakatakot na mayroong mga nagpapakilalang mananampalataya na nahandoon ng grabing pagkamali ng pagka-handle sa iyong salita. Nawa, O Diyos, kahabagan mo po sila. Kung sila man, Panginoon, ay mga tunay na mananampalataya, Panginoon, tawagin mo sila sa pagsisisi. At nawa, tulungan mo rin nawa kami, Panginoon, na maging mapagmahal at maging mapagkumbaba. Sa biyaya mo ay gamitin mo kami upang maibahagi sa kanila ang katotohanan. Ama, ingatan mo po kami, O Diyos. Hindi kami mas mahusay sa kanila. Hindi kami mas matalino sa kanila. At nawa, tulungan mo po kami at patuloy mo kaming ingatan na ilayo sa anumang kamalian. Salamat, O Diyos. Tunay, hindi kami karapat-dapat. Sino kami para dumating si Kristo? Sino kami, Panginoon, para mahalin? Sino kami para iligtas? At the expense of your beloved Son. O Diyos, kamangha-mangha. At nawa, bigyan mo kami, Panginoon, patuloy ng pagkamangha kay Kristo. Bigyan mo kami ng mga mata na patuloy na nakikita kung gaano siya kataas, gaano siya kadakila, gaano siya kaluwalhati. At siya ang nagdusa para sa aming kaligtasan. Purihin ka, Panginoon. Salamat po. Ingatan, samahan mo kami, maging sa pagpapatuloy pa namin ngayong hapon. Lahat ng ito, O Diyos, ay mauwi sa iyong dakilang kapurihan. Dalangin na ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.